Good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Clarice Danica Celestial and I am your reporter for today. So ngayon po, nasa chapter 6 na tayo ng ating aralin at ang topic po natin today is when technology and humanity cross. So what happens when technology grows faster than we can control? Kapag yung mga machine ay nagsimula mag-isip at kumilos parang tao. Ngayon, tatalakayin natin ang mahalagang punto when technology and humanity cross. Isang pagkakataon na puno ng pag-asa pero may kasamang panganib. Why the future doesn't need us? Titingnan natin ang isang makapangyarihang sanaysay mula kay William Nelson Joy, isang computer scientist na nagbabala na ang mga advanced technology tulad ng robotics at genetic engineering ay maaaring maging banta sa ating pagkatao. William Nelson Joy, born on November 8, 1954, commonly known as Bill Joy, is an American computer scientist and co-founded of Sun Microsystems in 1982. He is widely known for having written the essay, Why the Future Doesn't Need Us. So si William Nelson Joy po ay isang kilalang computer scientist at co-founder ng Sun Microsystems. Ang kanyang mga pananaw ay nagtutulak sa atin sa pag-iisip o pag-isipan ng mabuti ang hinaharap na nilikha natin gamit ang technology. In his article, Joy warned against the rapid rise of new technologies. He explained that 21st century technologies, the genetics, nanotechnology, and robotics or the GNR, are becoming very powerful that they can potentially bring about new classes of accidents, threats, and abuses. So sa kanyang artikulo po, nagbabala si Joy na ang mabilis na pag-unlad ng mga technology tulad ng genetics, nanotechnology at robotics ay maaring magdulot ng bagong panganib, aksidente at maling paggamit. Kaya mahalagang maging maingat tayo sa paggamit ng mga ito. He argued that robots, genetic engineering, and nanotechnology pose so much greater threats than technological developments that have come before. He particularly cited the ability of nanobots to self-replicate, which could quickly get out of control. Sabi ni Joy, mas delikado ang robots, genetic engineering at nanotechnology kaysa sa mga lumang technology, lalo na ang mga nanobots na kayang gumawa ng sariling kopya. Kung hindi ito makontrol, pwedeng dumami ng sobra at magdulot ng problema. Kaya mahalaga na maging maingat tayo sa pagdevelop at paggamit ng mga teknolohing ito para hindi tayo mapahamak sa hinaharap. Ngayon naman po ay isa-isahin natin ang pagkakaiba ng genetic engineering, nanotechnology at robotics. Unahin na po natin ang genetic engineering. Genetic engineering, also called genetic modification, is a process that uses laboratory-based technologies to alter the DNA makeup of an organism. Ang genetic engineering po ay ang proseso ng pagbabago o pag-edit ng mga gene o DNA ng isang organism, tulad ng halaman, hayop o tao. Ginagawa ito para mapabuti ang katangian ng organism tulad ng pagiging matibay sa sakit, mas mabilis lumaki, o kaya ay magkaroon ng bagong kakayahan. Sa madaling salita po, ito ay paraan ng pag-aayos o pagpapalit ng mga bahagi ng buhay gamit ang science. Ang isang halimbawa po nito ay ang paggawa ng insulin gamit ang bacteria o yeast cells para sa mga taong may diabetes. Paano nga ba ang proseso nito? So may maliit na piraso po ng DNA na hugis bilog na tinatawag na plasmid na binabago o inaayos para ilagay ang gene na nag-uutos kung paano gumawa ng human insulin.
Kapag nailagay na ang gene na ito sa bacteria o yeast, gagamitin nila ito para gumawa ng insulin na kapareho ng insulin ng tao. Sa ganitong paraan po, maraming insulin ang magagawa ng mabilis at mura na makakatulong sa mga diabetic na kontrolin ang kanilang blood sugar. Next naman po ay ang nanotechnology. Nanotechnology refers to any device or product that is created or modified by manipulating matter at the nanoscale. By controlling atoms and molecules, companies can develop nanomaterials no more than 100 nanometers, seek and apply these materials to industries like healthcare, sports, and electronics. Ang nanotechnology ay paggamit ng sobrang liit na parte ng bagay na tinatawag na atoms at molecules para gumawa ng materials na napakanipis. Dahil dito, nagagamit ito sa kalusugan para sa mas epektibong gamot. Sa sports naman para sa mas matibay at magaan na gamit. At sa electronics para sa mas maliit at mas mabilis na cellphone at computer. Isang halimbawa po ng nanotechnology ay ang nanotechnology in textiles. Ito ay ang paggamit ng maliliit na materials para bigyan ito ng kakaibang katangian. Dahil po dito, nagiging water repellent, antibacterial, hindi madaling magusot, at mas matibay at may UV protection ang tela. Kaya mas nagiging matibay po, malinis at maginhawa ang mga damit na gamit natin. Next naman po ay ang robotics. Robotics in simple terms, robotics combines science and engineering and technology to design, construct, operate, and use machines programmed to replicate, substitute, or assist humans in completing tasks of varying complexity. These machines are known as robots. Ang mga robotics po ay ang pagsasama ng science, engineering at technology upang makagawa ng mga makina na tinatawag na robot. Ang mga robot po ay ang mga makina na nilikha para gumawa ng gawain na karaniwang ginagawa ng tao. Maaari silang tumulong, pumalit, o sumabay sa tao sa paggawa ng simpleng gawain tulad ng paglilinis, hanggang sa mahirap na gawain gaya ng operasyon sa ospital o pagpunta sa kalawakan. Sa madaling salita po, ang robotics ay tungkol sa paggawa ng mga robot na makatutulong sa tao sa iba't ibang uri ng trabaho. Isang halimbawa po ng robotics ay ang agricultural drone. Ito po ay uri ng robot na kayang lumipad at kontrolin gamit ang remote o computer. Ginagamit po ito sa pag-i-spray ng pataba, pesticide, o tubig para mapabilis ang trabaho ng mga magsasaka. He was also concerned that computers will eventually become more intelligent than humans. Joy drew from Fyodor Kaczynski's book, Anna Bomber Manifesto, where Kaczynski described that unintended consequences of the design and use of technology are clearly related to Murphy's Law. Anything that can go wrong will go wrong. Nangangamba si Joy na ang mga computer ay maaaring maging mas matalino kaysa sa mga tao. Hango ito sa ideya ni Fyodor Kaczynski sa kanyang Anna Bomber Manifesto na nagsasabing ang hindi inaasahang epekto ng technology ay maaaring magdulot ng mga problema. Nakaugnay ng Murphy's Law na nagsasaad na anything that can go wrong will go wrong.